Hello guys, welcome back to my channel. I'm DJ Rick and today's video is all about computer. Well, kung bago po kayo sa aking channel, iniimbitahan ko po kayong mag-click, like, and subscribe to my channel para po manatili po kayong updated sa mga bago kong i-upload na videos. Huwag niyo na rin po kalimutan mag-drop ng comments or suggestions if meron po kayong mga katanungan regarding sa videos na pinapanood po ninyo. So, meron pong isang laptop na dinala sa akin dito ang aking customers. So, he asking me about a service and upgrades regarding to his laptop. Ang laptop po na gagawin natin is Toshiba Satellite Pro C850-1G8. So, ang problema niya sa laptop na to is yung BIOS settings niya. So, every time na i-click niya yung F2, hindi niya po ma-access yung BIOS setup. So, kadahilan ng nakalimutan na po yung system password nitong computer. So, nagbigay po siya ng password. Tinatry kong i-enter, which is ang sabi ng computer niya is wrong password. So, kahit i-enter natin ng tama is talagang ayaw tanggapin. So, yan po ang tatanggalin natin, yung supervisor password na yan, para maka-access siya sa F2 or sa BIOS settings ng kanyang computer. So before tayo mag-proceed, patayan po muna natin ang power ng ating computer. Then balik na rin po natin. Then from the bottom case, bubuksan po natin yung RAM cover. Unscrew these screws using this screwdriver. Ayan po, meron po siyang screwdriver na naka-secure po sa RAM cover. We're going to remove that and then let's pry it up, the cover, and then the CMOS battery will shown. And then this is the most important part. Just locate the P500 CMOS battery. We're going to short the two pins. So ito po ang gagawin natin. Tatanggalin natin yung cover ng ating RAM cover. Then makikita nyo po yung dalawang pins na ito. Yan, pagdidikitin po natin yung gamit ng tweezers. Si-shorted natin siya para ma-reset ang BIOS password. So, gagawin natin ganito po. Pagkasabay natin, buksan ang power switch niya habang pinagdidikit natin yung dalawang pin na ito gamit ng tweezers. Then ipa-power switch natin yung laptop natin. So this will reset the BIOS password of your computer. So yan na po ang gagawin natin para mas-reset password. So we need to secure first the battery na hindi siya mag-lose. Then kapag hindi na po siya siguro hindi niya tatanggal, so i-shorted po natin uli yung dalawang pins na yan gamit ang tweezers. Then sabay po niyan i-power on nyo po yung switch ng inyong laptop. Yan, may beep po yan na kasabay. So pag nag-beep na po is okay na po yun siya. So ulit po, kung wala po kayong tweezers na gamit sa bahay, pwede rin po kayong gumamit ng soldering rod. So yan, pwede nyo po siyang i-modify as tweezers. So ang purpose lang natin dyan is pagdikitin natin yung dalawang pins na yan para mag-shorted. Yan, ganyan. Pagdikitin lang natin habang binubuksan yung power switch ng laptop, and that's it. Kapag nagawa nyo na po, reset na po ang BIOS password ng inyong computer. Takpan na po natin and susubukan na po natin. Balik natin yung RAM cover first before tayo mag-power switch on. And secure natin yung screws. Balik po ang battery.
Ay, teka lang, may nalimutan niya ata ako. Kompleto naman pala. Ito pa yung battery. Hindi ko pala tinanggal. So, isi-secure na po uli natin ang ating RAM cover. Totornilyo uli natin siya. Then, balik din yung battery para may power source siya pag in-open natin. So, dito na po yung moment of truth. Tignan natin kung may password pa rin po. May BIOS password pa rin ang laptop na ito. So, upon powering on your laptop, press F10 or F12 for both options. Then, you will see now the both options appear. So mga kalodi, pagka ganyan po nakita ninyo sa inyong laptop na lumalabas na po yung both options sa F10 or F12 or na-access nyo rin po yung both setup during pressing F2, meaning to say resetted na po ang inyong BIOS password. Now we're going to proceed now for upgrading of SSD and installing Windows 10. So before anything else, bago natin buksan ang laptop, make sure na nakapa-unplug po ang ating mga power supply. First step, we're going to remove the battery. Second, tatanggalin ulit natin yung RAM cover and HDD cover. Unscrew the one screws. Right at the RAM cover gently. Then ito na po ang hard drive natin. Nakikita nyo, i-slide up nyo lang po, then set aside. Then ang gamit ko pong SSD is Kingston brand. Then meron po itong caddy na ikakabit din natin. So sa caddy na ito is dito natin ilalagay yung old hard disk drive nya. So magiging purpose po ng caddy is dyan po mag-run yung second hard disk drive nya, storage nya. So tanggalin natin yung mga screws sa gilid ng hard disk drive, securing the hard disk drive latch. Apat po siya, yan kada gilid, may kabilang po may dalawang screws. So you need to keep that screws. Set aside natin yung hard disk drive latch and the hard disk drive. Let's put it on the caddy. Pag naikabit nyo na po yung hard disk drive nya, mayroon po siyang apat na screws. Ikakabit nyo sa likuran para nakafix po ang ating hard drive and hindi po siya natatanggal sa loob ng laptop natin. So kapag bumili po kayo ng caddy, may kasama na po ang tornilyo yan. Siya na rin po yung gagamitin nyo para ma-secure yung hard disk drive nyo dyan sa may caddy. So secure nyo po siya using the 4 screws. Teka, merong plastic. Tanggalin lang po natin yung pinaka cover niya para maipasok natin ng maayos ang mga screws. So ang purpose po talaga ng screws na to, para kahit na minsan na aalog natin yung laptop natin is hindi nagagalaw sa loob yung hard disk drive. So mag-prevent na ito na matanggal sa loob habang ginagamit natin yung ating laptop. So nakafix siya sa loob ng caddy at di gumagalaw. Yan, nailagay ko na ang ating screws ng ating hard disk drive sa caddy. Second naman, tatanggalin natin yung pinaka hook, pinaka lock ng heads ng DVD drive natin. Ililipat natin yan sa caddy. Pag natanggal nyo na, ililagay na natin siya sa caddy. Kakabit din natin doon sa may pinaka tok-tok nya. So yan, pag naikabit na natin, tanggalin naman natin yung pinaka pang-eject ng DVD drive
bago natin matanggal yan, kinakailangan i-plug po muna natin tong DVD drive sa laptop para may eject natin yung DVD tray. So kapag yan, pag niluwa niya na yung DVD tray, pwede na po natin uling baklasin ulit. Then set aside natin muna tong laptop. Ayan, yung plastic na yan, yan yung tatanggalin natin. So ililipat natin yan doon sa caddy. So medyo gentle lang po tayo at maingat lang po tayo sa pagtanggal nitong plastic heads na to ng DVD tray. Dahil medyo sensitive ang mga plastic clip nito. So pagka medyo pwersado ang paghatak natin, maaaring maputol ang mga clip. So tinanggal ko po yung pinaka cover nung disc nung lens. So nakita nyo yung ito yung binabakbak ko is yung pinaka clip nya na nakakabit sa pinaka tray. Set aside muna natin yan. Ay makikita nyo dyan yung pinaka clip nya is nakaklip po yan sa pinaka tray ng DVD nyo. So dahan-dahan lang po at marahan lang po ang pagtungkap, ang pry up ng plastic na yan is napaka-sensitive po kasi niya at napakadali niyang maputol. So kapag natanggal nyo na po siya, dahan-dahan nyo na pong hatakin hanggang sa humiwalay na po yung pinaka ejector na yan. So muli, paalala po, pag kinabit nyo na po yung caddy, wala na po kayong DVD drive. So hindi nyo na rin po magagamit yung DVD drive. Pero pwede nyo pong bilihan ng DVD, USB to DVD. So pwede nyo siyang i-connect via USB kung meron kayong i-burn na CD. So ayan, kinabit ko na po itong pinaka-head sa caddy. Install na po natin sa laptop, pabalik. Ayan. Push lang ng konti. Then ibalik natin ang tornilyo to secure it. So as you will see, I have Kingston 120GB. Yan po ang aking solid state drive na ginamit. Mas preferred ko po gamitin ng Kingston dahil ever since hindi pa ako nagkaroon ng back job sa mga customers ko na kinabitan ko ng SSD. So kayo po, nasa option nyo kung ano po yung preferred yung brand. So pwede po kahit ano, as long as wala pong issue yung ikakabit yung SSD. So ikabit natin yung mga tornilyo ng old hard drive patungo sa latch sa hard disk drive holder ng SSD nyo. So apat po yan, ikakabit din natin pabalik. So magkabilang sides is dalawang tornilyo. So isi-secure lang natin para hindi matanggal. Not too tight, hindi naman po sobrang luwag. So tama lang po. Ayan, then ibalik natin sa pinaka slot. Push ng konti, then itakin po natin yung pinaka pang pull holder. Balik natin ang RAM cover. Then secure it with the screw. Huwag po masyadong mahigpit ulit. Tama lang po ang pag-screws, wag sobrang higpit para hindi umalustred ang mga tornilyo nyo or babasag ang mga hinge. So now, tutungo na tayo ngayon sa installation ng Windows 11. So I'm going to use Windows 11 since our laptop is installed and upgraded to SSD. So I prepared much Windows 11 on this computer because we are running now in SSD. So marami pong features ang Windows 11 than Windows 10 or Windows 7. So let's start the installation. Upon powering on, press the F10. Then diyan po dito pipiliin nyo po yung USB kung saan po naka-install lang inyong Windows installation using the up and down button of your keyboard
Doon nyo po itapat ang cursor, then hit enter. Diyan po mag-i-start ang inyong computer sa Windows installation. So medyo matagal-tagal lang po ang simula nito dahil nag-loading siya. So ayan, hindi siya ma-boot up kanina dahil nga kontrolado ng BIOS yung hindi siya pwedeng ipalitan dahil may pinakalang i-enter mo na yung password. So ngayon nakakapag format na ako dahil natanggal na natin yung BIOS password. Upon Windows startup, set the time and currency format. Keyboard input program, I always choose United States International. Pipensin nyo kung ano po language ang prefer nyo. After that, click next. Then click install now. Then as you see, Windows is starting. Then from the activation Windows, just click I don't have a product key. We will do that later after natin ma-install lahat ng Windows. Then we will activate it later. And then from here, you need to scroll down. We're going to check the I accept the Microsoft software license terms. Then click next. And here, you are prompted, what type of installation do you want? So pipiliin po natin yung custom, install Windows only, advanced. So ito po pipiliin natin since ang installation natin is clean and bago po ang ating SSD. So hindi natin pag-click ang upgrade install dahil ang options po na yan is para po lang sa mga laptop na may existing Windows to upgrade. So we're going to choose the custom. So yan po yung SSD natin, yung 120GB. As you will see, wala pa po dyan yung lumang hard disk drive. So hindi pa po siya lumabas dyan sa pagpipilian na i-installan ng Windows. Kasi kailangan pa po nating i-format mamaya yung hard disk drive na nakinabit natin sa CAD. So kaya hindi siya lumabas kanina dyan. So it's either corrupted or naka-GPT yung hard disk drive niya kaya hindi siya na-detect ng system. So yan, ito po, installation na siya. Wait for the process to finish. Then click next lang po hanggang sa matapos ang installation. Ang ginamit ko nga po palang bootable installation dito is USB flash drive. Kung naghanap kayo kung paano mag-install, paano gumawa ng bootable USB drive, check nyo lang po yung other uploaded videos ko na nandito sa YouTube. May channel, makikita nyo po kung paano gumawa ng bootable flash drive, Windows 11 or 10. So follow nyo lang po yung videos, makikita nyo kung paano po gumawa ng bootable flash drive. Ayan, nag-restart na po siya. So mapapansin nyo na napakabilis po ng process ng computer since na-upgrade na nga po natin sa solid state drive. So yan po ang advantage ng naka solid state drive. Mabilis po ang boot up nya, unlike po nung naka hard disk drive pa siya. And now our computer restarts again. So it says wait for just a moment. Yan po, lumabas na yung Windows logo. Next, choose the country where you live. In my case, I choose Philippines since I was living in Philippines. I just click that, yes. Click the layout for the keyboard input method. In my case, I chose United States International. So I don't like to add another keyboard language. So click next. From here, I don't have an internet, so I just click skip this step. I-connect ko siya later since hindi natin siya kailangan, hindi naman required na paganahin muna ang internet wifi natin. So mamaya
pag natapos ko ng installation, saka ko lang po i-update. So just write from here, ita-type nyo po kung ano yung username ng gagamit ng yung PC name ng computer or yung gagamit ng computer. Choose privacy settings for your device. So ito yung privacy. Kung nakita nyo po okay yung settings nya, click nyo lang po yung next. So kapag generate na kayo ni Windows, nakita nyo na yung hi, getting things ready for you. This might take a few minutes. Do not turn off your PC. Pag nakita nyo na po yung state na yan, finishing na po. Please keep your PC and plug in. Do not turn off your PC. So ayan, hintayin na lang po natin na tapos to. Then tapos na. Pag lumabas na yan, meaning to say, tapos na po ang installation ng Windows. So after po natin ma-install ang Windows 11, next step nyo gagawin is i-install nyo naman po yung mga missing drivers ng inyong computer. So para po ma-install yung mga missing drivers, click nyo lang po yung link sa baba na makikita nyo. So dyan nyo po makukuha ang mga drivers na kailangan ng inyong computer.